Group 1 video presentation on problem solving. Polya's problem solving process. Question 1.1. During an expedition in the Appalachian Mountains, a group of adventurers traveled 1/4 of the way by foot, 1/3 of the way by canoe, and 8 miles by caravan. How many miles would the entire trip? Understand the problem po. Ang mga adventurers ay nag-travel ng 1/4 by foot, 1/3 by canoe, and 8 miles for caravan. Ang gagawin po next is ipag-add po yung foot at canoe at hahanapin yung kabuuan nito. Sa huli po, hahanapin natin yung final answer ng total ng distance or ng miles. Dahil distance or miles ang hinahanap sa problem, ang naisip namin strategy ay pattern. Dahil ito ang pinaka-suitable o maiintindihan sa pag-i-explain, mapapasimple ka sa solving o mapapadali nito pag-compute. So dito naman tayo sa carry out the plan. So dahil sa mountains sila nagta-travel, expected na sobrang init dun dahil sa tutok ng araw. So imagine natin ang sun ray ng araw. So mayroong itong 12 na sun ray. Bakit 12? Dahil kapag pinag-multiply ang common denominator ng 1/4 at 1/3 ay 12 ang sagot. So magiging 4 multiplied by 3 is equal to 12. So dahil nga 12 ang sun rays, gagamitin ito pang illustrate sa 4 ng 1/4 at 3 sa 1/3. So ito ang nagre-represent ng 1/4 by foot. Ito naman ang nagre-represent ng 1/3 by canoe. So dahil 7 pa lang ang naipapakita sa illustration, ay may kulang pa itong 5. Dahil nakumpleto na ang 12 na sun ray, ay pwede na ipakita kung saan ba gagamitin ang natira pang 5. I-divide ito sa 8 miles para makuha ang sagot kung ilan ba ang miles ng bawat isang rays. So 8 divided by 5 is equal to 1.6. Then ang 1.6 ay ita-times naman sa 12 para malaman ang total na paglalakbay. And ang magiging sagot ay 12.2. So 1.6 times 12 is equal to 12.2. To check the answer or look back by foot is 1/4 times 19.2 is equal to 4.8 miles. By canoe is 1/3 times 19.2 is equal to 6.4 miles. By caravan is 8 miles. So 4.8 plus 6.4 plus 8 is equal to 19 miles. The solution checks out. Question 1.2. Melissa is 4 times as old as Jim. Pat is 5 years older than Melissa. If Jim is 3 years old, how old is Pat? Ang pagkakaintindi ko sa tanong, si Melissa lang po ay nakaraabot na beses kay Jim. Si Pat naman ay 5 taon na mas matanda kay Melissa. Kung si Jim ay 3 taong gulang, ang tanong ilang taon na si Pat? Dahil age ang tinatanong, ang tanging gamitin na illustration ay table. Ito ang ginamit namin para ipakita kung paano masasagot ang problem. Kailangan may align ang mga numbers o age ng bawat isa para ipakita kung paano nag-come up sa sagot na iyon at para malaman din kung naangkop ba ang illustration na ginamit. So, ang next na pong step ay carry out your plan. So, sa problem po na ito ay may 3 clues. Ang una po ay si Jim daw po ay 3 years old. And the next naman po ay si Melissa po ay 4 na beses ang tanda kay Jim. Then, ang sunod po naman na clue ay 5 years older naman daw po si Pat kay Melissa. So, ang una po namin ginawa ay nagawa po kami ng table. Tapos, isinulat po namin si na Jim, Melissa at Pap na magkakasunod. Then, ang inuna po namin ay si Jim dahil siya po ay 3 years old. Then, ang next naman po, dahil nga po 4 na beses, ang tanda ni Melissa kay Jim ay nagsulat po kami ng 4 na 3. Ang pinaka-total po noon ay 12 dahil 3, 6, 9, 12. So, 12 years old po si Melissa. Then, ang next naman po ay si Pat. Dahil nga po 12 years old si Melissa,
ay nagdagdag naman po kami ng 5 kay Pat dahil mas matanda po ng 5 taon si Pat kay Melissa. So, 12 plus 5 is 17. 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, ang sagot po ay 17 years old si Pat. So, ang next pong step ay checking the answers. So, dahil nga po 3 years old si Jim, and mas matanda po sa kanya si Melissa ng 4 na beses, ay ita-times po ang 3 sa 4. So, 3 times 4 ay 12. So, tama po na 12 years old si Melissa. Then, next naman po ay dahil si Pat ay mas matanda ng 5 taon kay Melissa ay magpa-plus lang po ng 5 sa 12. So, 5 plus 12 ay 17. So, tama po na ang sagot ay 17 years old si Pat.